tungkol kay Isko Moreno. Naalala niyo po to? Marunong palang tumugtog ng piano si Isko Moreno at ang venue ng kanyang concert ay doon sa Manila Police Headquarters. Ang lupit. Buti pa nga si Isko may ganyang picture tumutugtog ng piano pero si BBM po wala. Welcome sa mga kababayan, ako po si Takeru Miyamoto at welcome sa aking munting channel. So alam naman po natin na tuwing eleksyon, talagang batuhan po ng putik yan bawat kandidato. At isa sa binabato ng kampo ni Isko Moreno kay Bongbong Marcos ay ang hindi daw pagbayad ng 200 billion pesos na estate tax ng pamilya Marcos. Kapag na-elect yung pamilya na yon at tatakbo sila ng 6 na taon, mababaliwala na yung 200 billion. Well, ganyan po talaga kabulok ang political system, lalong-lalo na yung election system ng Pilipinas. Imbis na nakafocus tayo sa plataforma at kung ano ba ang mga plano ng mga kandidatong ito, mas focus po tayo sa siraan, halukayan ng bulok sa mga nakaraan at hanapan ng butas sa mga personal issues. Welcome sa bulok na politika ng Pilipinas. Well, dahil nga po sa nakakabatuhan na lang po ng putik o hanapan ng butas ang mga tumatakbong presidentiables ngayon, normal lang naman po siguro na pati din ang mga supporters po ay gagayahin lang din po ang ginagawa ng sinusuportahan nilang kandidato. Well, si BBM naman, si Bongbong Marcos naman po, ay hindi naman po sumasali sa ganitong klaseng politika. Yung batuhan ng negative campaigning. Never si Bongbong Marcos na nagsalita ng paninira sa mga kalaban niyang kandidato para sa pagkapresidente ng Pilipinas. Well, mga kababayan, si Bongbong Marcos po yun. Pero tayo po mga supporters, meron po tayong freedom of speech at freedom of expression na siguro tayo na lang po siguro ang sasagot sa mga negative campaigning ng mga kalaban ni Bongbong Marcos. Well, actually mga kababayan, nasagot ko na po yung tungkol dyan sa estate tax na yan. At sa tingin ko naman po, napaliwanag ko naman po ng maayos. Pero mga kababayan, speaking of negative campaigning mga kababayan, tungkol kay Isko Moreno, naalala niyo po to? Marunong palang tumugtog ng piano si Isko Moreno at ang venue ng kanyang concert ay doon sa Manila Police Headquarters. Ang lupit. Buti pa nga si Isko may ganyang picture tumutugtog ng piano pero si BBM po wala. Well mga kababayan, naipost ko po yung picture na yan sa aking Facebook account. At may mga nag-comments po doon na hindi pa pala aware kung ano ba talaga yung nangyari, kung bakit nagkaroon si Isko Moreno ng ganitong klaseng pictures. Noong nangyari, itong pictures na to, noong 2013, nagkaroon po ng suntukan. Kasama si Vice Mayor Isko Moreno. Nagdabog po ang mga supporter ni Isko Moreno sa mismong police station. At syempre po, nagkahamunan pa po. Sinuntok at pinagbantaan siya ni Estrada sa loob ng presinto. Inaresto po si Isko Moreno noong 2013, noong siya ay vice mayor pa lang, dahil po sa illegal gambling. Dahil po mga kababayan ay nagpalaro po ng bingo si Isko Moreno sa Manila. At ang sinasabi po ng Manila Police noong mga panahon na yon ay illegal gambling daw po ang ginawa ni Isko Moreno. At sangkot dito yung 5 councilors. Well, ito kasi yung punto mga kababayan, kung babato ka ng putik sa kapwa mo, dapat siguraduhin mo na malinis ka. At syempre, dapat nakaredy ka rin na may magbabato din ng putik pabalik sa'yo. Well, bukod dito sa pag-aresto kay Isko Moreno noong 2013, dahil nga daw sa illegal gambling, si Isko Moreno din po ay mag-iiwan po ng utang sa Maynila. Pagkatapos po ng term niya, nitong taon, 2022, mag-iiwan po ng 15 billion pesos na pagkakautang si Isko Moreno sa Manila, na ito ang pinakamalaking pagkakautang ng isang mayor sa kasaysayan ng Manila. Andyan si Isko Moreno tumatakbo. At pagpasa ng budget ng maraming barangay sa pagdating ng Marso, mas lulutang ang mga opisyalis ng barangay para sa talagang bet nila para sa presidente. Hindi totoo na kung anong nagawa ni Isko sa Maynila ay kaya niyang gawin sa Pilipinas. Ang hindi nyo alam, nalubog kami sa sobrang utang sa lungsod ng Maynila. 15 billion pesos sa mga programa para lang siya sumikat. Sa mga programa na may kasamang tongpats, alam nyo na yon. At hindi po masasabi na ang ginawa niya sa Maynila gagawin na sa buong kapulungan. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Well, agree naman doon na may mga napagawa nga si Isko Moreno. Well, ito nga yung punto mga kababayan.
Pagkatapos magpagawa ni Isko Moreno ng mga pabahay, pinaayos ang mga ospital, nagpatayo ng ospital, pinaganda ang Manila Zoo sa loob ng 3 taon, hindi nyo ba naiisip na pagkatapos niyang gawin yun, iiwanan niya ang Manila na merong malaking pagkakautang sa gobyerno? So syempre ako bilang isang kritiko na ni Isko Moreno, kaya pala tuwing merong ginagawa si Isko Moreno sa Manila ay palaging merong bit-bit na cameraman, merong kumukuha ng pictures, merong nagbibideo, para nga naman merong ebidensya na may ginagawa siya. Pagkatapos niya magpagawa ng mga infrastructure sa Manila at ang mga pera na to ay inutang niya sa gobyerno, and then merong mga cameraman palagi na bit-bit si Isko Moreno, hindi nyo pa rin ba nakukuha yung style niya? Sa loob ng 3 taon, wala siyang ginawa kundi magpabida, magpapogi para i-build up yung sarili niya sa pagtakbo bilang presidente. Lahat ng to mga kababayan, para sa akin, lahat ng to ay planado. Planado ni Isko na umutang ng malaki, magpagawa ng infrastructure at magbitbit ng cameraman palagi para magmukhang superhero siya sa Maynila at sa buong Pilipinas, at ito ang gagamitin niya sa pagtakbo niya bilang presidente. Well mga kababayan, para sa akin napakasama nun, dahil pagkatapos niyang umutang ng 15 billion, bigla niyang iiwanan yung Manila. Umutang siya pero hindi siya ang magbabayad. Hindi niyo pa rin ba nakukuha yung style? Style bulok, style trapo. Well mga kababayan, kung ang akala ninyo walang bahid ng korupsyon si Isko Moreno, well mag-research lang po kayo sa internet. Dahil po noong 2014 po ay nakasuhan po si Isko Moreno ng pagbulsa ng real estate tax na nakakahalaga di umano ng 77 million pesos. Pucha, 77 million pesos. Well mga kababayan, di ba, ganito kasi yung logic ng mga anti-Marcos, di ba? Kapag nakasuhan na, ang ibig sabihin nun, may kasalanan na. Di ba ganyan yung logic ninyo kasi mga tanga kayo? Well, i-search nyo lang 77 million po ang di umano na ninakaw o binulsa ni Isko Moreno noong 2014, at nakasuhan po siya sa ombudsman. At alam nyo rin po ba mga kababayan, ito ibang issue din to Pagkatapos manalo ni Isko Moreno sa pagka-mayor noong 2019, 6 na buwan pa lang siya nakaupo bilang mayor nila, ay tumanggap si Isko Moreno ng 20 million pesos sa isang Chinese businessman. Well mga kababayan, inamin mismo ni Isko Moreno yan, na tumanggap siya ng 20 million pesos sa Chinese businessman. At ang sabi ni Isko Moreno, ang perang nakuha niya na 20 million pesos na to, ay ipangpapaayos niya raw po ng tulay sa Manila. Well mga kababayan, ako nire-research ko to mga kababayan. Alam niyo naman ako mga kababayan, mahilig ako mag-research sa Google. Mahilig ako mag-research sa internet. Well, hinahanap ko kung anong tulay ba yung pinagawa ni Isko Moreno na gamit yung 20 million pesos, wala po akong makita kung anong tulay yun. At ang sabi lang naman ni Isko Moreno dito ay ipangpapaayos niya ng tulay. Wala akong makita, at even itong businessman po na to ay hindi po natin alam kung sino po siya. So mga kababayan, yung pagtanggap po ba ng donasyon sa isang businessman, masama po ba to? Well mga kababayan, kasi bigla kong naisip si Leni Lugaw Robredo na matakaw sa donasyon. So ito yung punto ko mga kababayan, kasi yung mga donation po na nakukuha po ng mga politicians ay hindi po yan na-audit ng COA. Hindi po na-audit yung mga donasyon na natatanggap ng mga politicians. Dahil po hindi naman po yan pera ng gobyerno. Kapag umaamin ang isang politiko na tumatanggap ng malaking pera, nagiging questionable po para sa akin yan. Especially mga kababayan, ako, pwede kong sabihin na isa akong negosyante ngayon. Well, hindi ako maglalabas ng pera mga kababayan kung wala itong kapalit. Ganyan po ang utak ng negosyante. Well, ako mga kababayan, kasi na-adapt ko na po yung ganyang klaseng mindset po. Hindi ako maglalabas ng pera kung walang kapalit yan. At syempre, dahil sa hindi na-audit itong mga donasyon na to, dito po tayo nakakaroon ng problema sa credibility. Well, ito mga kababayan, so ito yung pinakapunto ng video ko po ngayon. Guilty ba si Isko Moreno sa pagnanakaw? Napatunayan ba ng korte si Isko Moreno na isang gambling lord? Actually mga kababayan, ako nagiging fair ako. Kahit Bongbong Marcos supporter po ako, nagiging fair po ako. Kasi gumagamit ako ng utak, gumagamit ako ng isip, okay? To be fair kay Isko Moreno, wala naman pong final decision na pinatunayan sa korte na si Isko Moreno ay guilty ng pagnanakaw o si Isko Moreno ay merong anomalya. Wala pong court decision po dyan. So ang tanong mga kababayan, ako nagiging fair ako. Paano naman kayong mga Isko Moreno supporter na anti-BBM, na anti-Marcos? Ginagamit nyo rin po ba yung mga utak ninyo? Binabasa nyo po ba yung mga court decisions kung saan nilaban ng mga Marcos? Well mga kababayan, tulad nga ng sinabi ko kanina, mahilig ako magbasa, mahilig ako mag-research. Ayon sa mga nabasa ko mga kababayan, walang korte ang nagpapatunay at walang final judgment na nagpapatibay
para sabihin o para patunayan na magnanakaw ang pamilya Marcos. Wala po. Actually, magbibigay po ako ng 50,000 pesos. Kung meron kayong mapapakita sa akin na guilty ang pamilya Marcos sa Philippine Court na merong final decision na. Wala pong ganun. Sa loob po ng 36 years, wala pong ganun ang mga Marcoses. Kung si Isko Moreno po ay nakasuhan at na-dismiss ang mga kaso, ay okay lang sa inyo. Pero pagdating sa mga Marcos, pag ganun ang nangyari, para sa inyo ay magnanakaw na, katangahan nyo yan. Kabobohan nyo yan. Well, syempre mga kababayan kasi, normal po kasi yan, yung batuhan ng putik tuwing eleksyon. Well, yung sa akin lang po, wag yung sasabihin na malinis si Isko Moreno dahil lahat po ng politiko may mga baho po yan. So yun lang po siguro mga kababayan, maiksing vlog lang po siguro ito. So ano pong masasabi niyo po sa content po natin ngayon? Paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takay Romiyamoto. Babush.